Okay po. Po yung song natin. Lord, I come to you. Let my heart be changed.
po ay manalangin. Lord, maraming po salamat sa galing ito. At hindi ko kami nagkasama-sama upang makakinig na yung mga salita. At tinatanggol po ang lahat ng papunta dito. Salamat, Panginoon, at kami po ay nakarating na maayos. Thank you, Lord. Amen. Ayan ako po kayo ng Diyos. Bago tayo magsimula, punta tayo sa pasasalamat sa mga itong nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit sa pagsubok na binigay sa akin. Ito pa rin po ako. Hinarap sa Panginoon na naging okay yung CBC ko, normal. Hinihintay ko lang po yung biopsy ko. Sana po maging normal at spring. Walang normal lang maging resulta. 3 weeks daw po sabi ng doktor. Kaya nagpapasalamat din po sa Panginoon. Talagang ang pagsubok talaga hindi naman ibigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin kaya. Kaya dapat talaga po kumapit tayo sa Kanya. Patuloy tayo maglingkod. Magpahin na po rin sa Panginoon. Thank you po. Sa akin naman, talagang sobrang pasalamat ko sa kanya kasi yung pamangkin ko na akala naman naiwan na kami. Yung lakas-lakas na. At kinausap na ako sa telepono, hindi ko talaga maintindihan. Siguro hindi naman dyan sasabi mo. Pero pasalamat siya kasi napadala ko sa panggastos, bili ng gamot. Sabi na, utang hatan. Oo, wala akong salita kung nahirapan ka. Pero ayun ko, answer prayer talaga yung ginawa kong pagkasal. Kasi kahit pumangkin ko siya, parang pangalan na anak ko na rin yun kasi binata pa na saan nakatira yun. O, wala pa kami noon tubig na sa bahay. Iilid pa yun sa nawasa sa labas. Nakita rin, totoo siya nakalis yun. Tapos siya, pero, ewan ko kung bakit pero sa akin sa Panginoon at lalo na sa mga pamilya ko, mga kamag-anak, alam kong hindi naman pabayaan. Lahat naman ang oras, pinakausap ko siya kahit may mga hindi na ubad, hindi ko lang. Salamat. Salamat po. Ako naman po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakatapos uli ang aming VCS ngayong araw. Kahit na konti lang yung estudyante ko kasi nag-enroll yung mga bata, no? Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yun namang mga estudyante ni Thea, marami naman. Kaya thank you pa rin sa Panginoon at sana ang panalangin ko bukas, marami na uli sila. Kasi tapos na yung enrollment. Sana na-enroll na silang lahat. 2 days na lang, matatapos na po tayo. Tapos ang graduation natin, linggo na. Sa linggo na yung graduation ng mga bata. Nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid natin na nagpapamerienda, nagpapakain sa mga bata, sa aming lahat. Thank you very much po. Yun po, salamat po sa Diyos. Ako po, parehas din yung BCS, tsaka yung kalakasan sa amin nila Tita Grace. Kasi triple po talaga yung kulit ng isang bata. Talagang, tsaka yung pasensya, yung kalakasan ba kasi, di ba, kailangan mong maging talagang mabuting ehemplo sa kanila na maaga ka dito. Tsaka yung pagsabay po talaga ng mga personal na kailangan gawin, simbahan, tapos nagtatrabaho ka.
Talagang sabi ko nga po, kanina, sabi ko parang bibigay talaga yung katawan ko kasi natapos ako mag-work 4:30. Tapos naabutan ako ng kapatid ko, papasok siya. Sabi niya, ate, di ba maaga ka mamaya? Sabi ko, late na ako. Sabi ko, sinagad ko talaga yung alarm na 7:30 ako gumising. Sabi ko nga, Lord, 1 week lang naman ito, huwag mong papabayaan yung kalusugan ko. So, yun po yung kalakasan. Tsaka, salamat po kasi may mga palihim din naman po tumulong sa BCS na pinansyal, kahit maliit, malaki. Malaking tulong po sa amin kasi talaga po isa rin yun sa mga challenge namin para mapunan yung mga pangangailangan. So far naman po, ika-third day namin, wala naman pong ganun naging problema. At ang pagpapasalamat ko, ang bawat isa po ay maaasahan at nagkakaisa para maibigay po natin yung tamang yung mga kailangan ituro, yung tema, at maiparamdam sa mga bata na meron silang pangalawang pamilya dito sa simbahan. Pangalawa po, pinagpapasalamat ko yung nakalipas na kaarawan ko. Salamat sa Panginoon sa buhay na Kanya pong patuloy na ibinigay sa akin para patuloy pa po makapaglingkod. Ayun, maraming salamat po. Okay. Sorry, Sisi. Kasi, nagaan mo pa yung Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay tapos ipapasalamat din na ako po ay nakasama muli sa ating Bible study. Salamat po kayo doon dahil dinala rin ako na dito. Galing ko sa doktor. Sabi ko, atin ako sa Bible study. Sabi ko, kaya hindi na kami umuwi. Sila kami dito. Tagal kami doon sa hospital kahintay sa dugo, tapos yung resulta sa meron pang ako nun, meron pa akong isa pa nga sa mingin, nagputong ko, tatlo yun. Ay kanina hindi ako nakuha dahil nakakain na ako bago pumunta sa bahay. Pagdating, hindi namin alam pa lang ganun. Kaya tinanong ako, sabi sa akin, kumain ka na ba? Uminom ka ng tubig. Sabi ko, opo, siyempre, tangali na eh. Sabi ay, pwede ko huwaan, sabi ko, noon. Bukas na lang. Kinakailangan mo yung patayin niya, sabi niya. Hindi ka nakainom, hindi ka nakakain, hindi ka nakamumot, hindi ka nakainom ng tubig, hindi ka nakapagtubras, wala lahat. Kaya sabi niya, bukas na lang, sabi kayo. Kaya bukas, babalik na naman kami. Umaga. Oo, doon pa rin sa Manila. Doon kami. Then, salamat ako kay Lord talaga dahil sa unti-unti niya pinabalik yung kalakasan ko. Tunay na kay Lord na siya po ay talagang siya may plano pa sa akin siya. Na ako talagang ako din man ako na walang pag-asa. Kasi ang buhay ko, inang ko naman kay Lord inuubahin ko lang sa kanya. Kung walang bahala sa akin. Kasi una talagang umpisa ko. Talagang hirap ako. Sabi ko, bahala. Sabi ko kay Lord, bahala ka na Lord sa akin. Hirap ako talaga. Hindi ko naman yung mga bata. Pinagayaan ka namin. Basta. Yun lang. Salamat sa Panginoon kasi dinaregas na ano ko doktor na ako sa ito na nga. Kaya nakabili ako ng gamot. Hindi nakarecover ang katawan ko. Kala kung gano'ng kumain ng una talaga kayo, nangyayat ako ng ako eh. Tapos nung milyon, nakaano ako, naka-inubo pa rin yung katawan ko. Nakakain ako, medyo ganado na ako. Iyon din, salamat talaga sa Panginoon. Alam ko na ako yung pagkakayaan mo. Kasi sa dami na pinagdaman ko, talagang yun, alam ko talaga naman.
kami tumarapin nito eh. Ang sakit ko eh. Bahala na talaga siya sa akin. Kaya yung pagkasalamat ko kayo niya, siya po ay kumikilis talaga sa buhay. Talagang nanalangin na ako sa gabi eh. Talagang parang naluluwa ako eh. Oo. Kasi parang habang ko nanalangin, parang mayroong dumadaan na nakita mo yung tumatakbo ganyan. Nakapakita ko ganyan. Gabi yun eh. Madaling araw. Nanalangin ako. Nakita ko mayroong dumadaan na ang dami ng pagkain. Ang iba-iba. Lahat. Nandun dinadaan sa ako. Sabi ko, yun. Thank you, Lord. Sabi ko naman, pinakita niyo ba? Parang talaga. Parang may handaan po. Oo. Sabi ko, ano kayo ito, Lord? Kasi isip ko lang. Habang nag-pray. Ang tagal ng tapos yun. Ako nanalangin. Ano? Hindi ako kayo talaga. Ako nanalangin na talaga. Nilulupo ba mo? Ang katawan mo sa inyo. Ito. Maramdam ko. Kaya maraming salamat Lord sa inyo. Unti-unti pinatagay ko yung kalakasan ko. Gusto ko umatin sa retreat sa Tagaytay. Kasi malakas naman yung katawan ko. Ang pagpapalala sa akin, hinihina lang ako. Pero hindi mo masyadong hina lang. Gumagano'n ako. Kaya nagsimba kita ko sa igarap kanina. Hagdan mo. Putla ko yan. Buti yung kasi ginagawa ko kumain. Maski walang kain ako. Kaya yung kasalamat ko kayo talaga. Thank you, Lord. Salamat po. Brother Peter. Salamat na, Papa. Sige. Kaya? Sige. Salamat sa Panginoon dahil araw-araw na tayo binibigyan ng pag-asa, binigising at sabi nga ay grace of blessing at nakaspa napagpatuloy gawain natin sa trabaho at nakakilang ka ng pag-uwi. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Brother Peter. Ayan, salamat din sa oras na ito. At ako'y nakaabot sa ating gawain. Hindi ako makaabot kasi sobrang busy ako kanina. At medyo napagod din kasi maghapon na sa labas. Nagpapagawa kasi ako nagpapaayos ako ng sasakyan. At nagpapasalamat din ako at least sa wakas na unti-unti natapon na yung mga abubot natin dyan. Oo nga. Pati yung mga nakasako dyan, mga nakatambag na simento. Buti may dumaan kanina na mama, sabi niya, ano yung ilatapon niyo yun? Sabi niya, nakabox. Oo, kunin ko na lang. Sige, kunin mo na. Para nabawasan yung ilatapon ko. Kaya nabawasan yung tinapong bulog sa tabunan doon. Pumasya doon sa dalakong patuloy din gumaling. Hanggang maginanahod. Lahat din tayo gagaling sa ating mga solidarian sa kalusugan. Magtiwala ka sa Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po. Tayo po ay nagaganap na kasama ang bawat isa. Una-una po sa ating BCS sa third day. Ikatlong araw po ng ating BCS. So sana samahan pa rin tayo ng Panginoon hanggang Friday and eventually po sa ating graduation.
And salamat din po sa Panginoon dahil medyo happy po kami sa preparation sa MLJ 15th anniversary ay makakapag-participate naman po yung ating conference. Although, idea sana libre yun, kaso may share yung bawat participants. Sabi ko nga, absent kasi ako nung nag-online meeting sa Finance Committee. Second night nung wake ni Albert. Kung sakali nandun ako sa meeting, i-appeal ko sana na libre na tayo. Anyway, sabi ko, bawi na lang po tayo next year kung tayo po yung mag-host. Kung bibigay sa atin yung hosting, syempre, libre na natin yan. And isama nyo kami sa panalangin kasi dalawa po yung tasking ko dyan kasi Sabado ng madaling araw, 2 o'clock in the morning, pupunta na po ako sa Las Marinas para sunduin yung puntahan yung bus terminal, yung Jasper Jean. So from there, may mga pick-up points kami dadaanan ng mga Minalno Highway. Ako po yung in-charge doon hanggang Ellenwood. So, 3:30 pa lang, mamimita na kami ng pasahero. 3:30 ng umaga, 4:30, hanggang alas 5 po dyan sa Ellenwood. And after 5 o'clock, diretso na ng Pampanga. Pagdating mo sa venue, nilagay naman ako sa security. Ewan ko dito kay Pastor Lynn, nilagay ako Yung Pastor Salen So, sabi ko backup lang naman ako sa inyo kasi pero still binigyan pa ako ng duty. So, pag-pray niyo po kami at nawa maging maayos po yung program, yung pananambahan, yung fellowship. Yun naman po yung habol din natin doon. And yung travel, yung safe travel po makauwi agad. Maximum siguro mga 4 o'clock. Hopefully by 7 nandito na kami sa Manila. And thank you po sa ating prayer, answered prayer kay Kuya Tom. Bagaman nagpapalakas pa po siya. Natutuwa po tayo na makasama natin siya dito. Sabi ko kay Kuya Tom, magpahinga muna siya. Saka na muna siya pumunta sa gawain ng UCM. Marami pa naman yan next month So for the meantime, kailangan niya muna magpapalakas, magpahinga. Yun ang ating aim ngayon, Kuya Tom. So sana i-consider niyo yung aming payo sa iyo. And syempre, prayer for God's provision kay Kuya Tom kasi hindi naman basta-basta magkasakit yan. Marami yung mga medications yan, panigurado. Antibiotic, mga lab test, etc. So, kapag kilala ko ito, pagtulong-tulungan naman namin yan Baka tayo pwedeng sumulat kay Mayora. Kung Mayora, kailangan ko lang ng reseta. Tapos susulat tayo. Reseta. Meron naman. Kung may ng doktor, i-photocopy nyo lang. Bigay nyo sa akin sa linggo para makasulat tayo kay Mayora. Okay. Si Kuya Joey, hindi lalapit din natin. Mahal kasi ng gamot. Mahal ang gamot yan. Ano pa? So, ayun, thankful po tayo na nagkaroon tayo ng council election last Sunday. Congratulations po sa ating mga bagong halal. Meron pa po tayong slot na natitira. So, Financial Secretary, ano ba? CEN. Okay na po tayo doon, CEN. Okay na ba si Joy? Very good. Thank you, Lord. Financial Secretary. Thank you, Lord. Sabi niya, pasok sa school, sino daw yung aangat daw sa tito siya ang pagbibigod lang sa Okay sa'yo, member ng Board of Deacon.
Okay po. So, anyway, so sama rin po natin sa panalangin yan. Si Ate Ana, natutuwa rin po tayo makasama dahil from the past weeks, meron din po siyang challenges. At patuloy natin siya sama sa panalangin na nawa po ay makarecover at maging maayos yung resulta ng kanyang biopsy. So yun po. Si Mayla na po ang last. Salamat. Puro tayo po eh. Pinasig ko eh. Magandang gabi po. Nagpapasalamat po ako sa araw na to at sa mga nakakaharap. Yung panding namin. Dahil doon may susunod pa na celebration. Pero matagal pa naman. Yun lang po yung pag-iingat lang po ni Lord sa akin, saka sa family ko po dun sa Bicol. Tapos yung yung sa election din po last week ba yun? Oo. Na matagumpay naman po dun sa amin kahit hindi ko nanalo yung mga gusto kong manalo sa amin. Mayor, gano'n, para mapalitan na sa akin. Hindi naman mga taga-Bicol na may yun lang po, sana next na election, yung manalo na talaga yung karapat-dapat. Yun lang po. Elder Flory. Salamat po sa Panginoon sa pagkikita-kita natin. At salamat sa Panginoon sa patuloy na buhay na Kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin, sa proteksyon at sa kalusugan niya at sa Kanyang pagpupuno sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Salamat po sa biyaya ng ating kapatid na Tomas na nakarating dito. Hindi na rin siguro ang kanyang ang kanyang katawan kahit papano at ating kapatid na Ana. Opo, panalangin po natin sila. Salamat po sa kalahati na po ng Vacation Church School. Nakalahati na po. 2 days na lang po tayo. Salamat po sa mga staff, sa mga batang tumutulong at higit sa lahat sa inyong dalawang ite na nagtuturo. Salamat po sa bawat isa. Thank you, Lord. Sige po. Balik na po natin kay Sister Ana. Ay, ano na po, si Sister Vito. Salamat ako sa Panginoon dahil talagang pinaparamdam niya, pinapana niya yung pagmamahal at tinugon niya yung panalangin. Maraming salamat sa panalangin, maraming salamat sa mga taong tumulong, nagbigay ng tulong. Kaya wala na akong ginawa simula nung nagkasakit si Tomas, hindi umiyak na umiyak. Hindi ko lubos naisip kung paano, siyempre yung pagpagamot. Kasi pag siya nagkasakit, talaga kailangan financial eh. Okay lang ako magkasakit, kaya-kaya ko yung sarili ko. Siya talaga tinatalo. Kaya sabi ko, pag hindi ka lumabas sa sakit mo, bahala ka din. Umano na lang ako. Pero, inaano ko na lang sa Panginoon. Tinataas ko sa Panginoon, bahala na siya. Kasi kung makita mo siya, talagang Kaya, sabi ko, bahala ka na Lord kung ano ang ipagkaloob mo. Pero, sinagot inano na nga ako, bakit di ko pa na-record sa pinala sa doktor kasi meron naman binigay na yung special offering. Yun, pagkagabi, binili ako siya ng gamot para sa dugo at para sa plema. Bumili ako ng 4 na pad na. Kaya, hindi kasi sapat. Kasi ako, ayokong pumunta sa doktor na alangan yung pera. Kasi alangan pumunta ko ng check-up lang. Paano kung may resita, may mga ganito ganyan.
Kaya sa awa ng Diyos, nakalikom ako, paano, na para bang iyak yun sa tuwa kasi hindi ko naman may mag-abot ng pera. Ganun, ano ako yung bang naamis lang ako sa mga nag-abot. Kasi hindi ko naman nakalain na nag-abot ka na ganito, abot ka na. Salamat, kaya mayroon man nag-abot ng mga tulong. Tapos, yung mga kaibigan ko na nag-abot. Kailangan ilikom pa rin kasi sabi ko sigurado kulang pa rin. Kasi hindi lang 1,000 ang uubusin to Ayaw kasi niya ng public, gusto private. Kaya, inano ko naman. Pero sa totoo lang, advice talaga na ipa-admit siya. Nakiusap lang ako kasi ako ang nahihirapan. Bukod sa nahihirapan din ako sa financial. Kaya nga sabi ko, siguro di naman, pero alam ko talaga sa financial kasi naranasan ko na yan Ilang beses niya nortika. Kaya ganun pa rin yan paulit-ulit na sakit. Kaya salamat naman ako at okay naman. Pero yun lang, pabalik-balik yung check up, basta yung ano. Kaya magpasalamat naman ako sa Panginoon kasi yung ano niya, yung result naman sa pero okay nga, sabi nga okay lang daw kung TB, madali sa gamutin. Kaso hindi nga Kaya napakahirap. Kaya pag nakita na yung result sa plema niya at negative pa rin, mayroon pang panibago. Yun yung pinakamahal. 4,000. At saka sa PGH pagagawin yun. Sabi ko, magbibit-bit na naman ako ng icebox dito. Kasi inalagay yun sa icebox, bibit-bitin doon. Hindi pwedeng Kaya kailangan yung pag-gising niya, ilalagay na agad sa lagayan sa icebox, bit-bit sa doon. Mag-antay pa kami ng, sabi ko, dati 3,000 lang yun, ngayon 4,000 na. Kaya sabi ko, magkano kung maubos namin ngayon. Kaya sabi ko, kasi para lang na lang kung ano talaga yung post. Kasi kung mag-negative kasi ang sabi, kung mag-negative pa rin yung sa bukas, kailangan talagang gagawin na naman yun. Dinala ko na yung result kung dati ginawa niya. 2011 pa yun, ginawa gano'n. 3,000 pa yun ang inano namin. Ay, 2,700. Basta naman sa 3,000. Ngayon 4,000 na something. Basta nakano lang yun sa 4,000. Sabi ko, naku, kailangan ko nito 5,000. Hindi pwedeng magdala ng tama. Kasi kahit dati sa San Juan Dios, sinabera ko ni Doktora na 2007, pero magdala ka ng 3,000. Ang dala ko 3,500. Ang ang binayaran 3,000, 3,200. Hindi magnakat sana kami pa uwi. Kaya maraming pasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi kaya na ako sumama. Sabi ko, iasan nyo na lang pa ako lahat sa tulong. Kaya mabuti naman si Queenie, talagang gumawa din ng paraan. Kaya sabi ko, sigurado, tuloy-tuloy na itong pagpagamot. Kasi ayaw ko na gano'n, hindi naman putol-putol. Kaya pa-check up, natigil na naman kasi wala ng pera. Kaya sabi ko sa akin, okay lang maputol-putol Sa kanya hindi kailangan sa kanya tuloy-tuloy. Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanya, kung hindi ka talaga mag-ingat sa sarili mo, ikaw lang din ang magdadro. Ikaw din nahihirapan. Kaya sabi ko, huwag kang magpatalo sa sakit mo, lumabang ka. Kasi talagang kung makita mo siya talagang hinang-hina, yung girl na. Kaya, ang nakapasalamat ko kasi nung pinag-pray din doon sa probinsya, nagdagulat sila doon, ano lang nangyari. Kinabukasan ako, biglang bumangon. Kaya parang kinabukasan ako, nakita ko yung itsura niya, parang masigla. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi, parang nakita ko na, nakaupo na, tapos, nagpakulo ng tubig, so, pero doon ako sabi ko, talagang hindi mo kami pinapabayaan, nandiyan ka palagi sa lahat ng oras ng pangangailangan, hindi mo talaga kami binibitawan. Kaya, yun ang masalamat ko sa Panginoon. At saka, salamat din at kinaya ko lahat. Hindi ako ng sakit na, kahit ako lahat gumagawa. Pero, kinaya ko naman, nandiyan na yung mag-sideline ako doon, aalis ako sa bahay ng 1 a.m., uuwi ako ng 7 p.m., babalik na naman ako ng 1 a.m., uuwi ako ng 3 araw yun, sunod-sunod. Kasi nakikusap yung kaibigan ko na magpatulong ng luto kasi merong nanalo na konsihal, 75 kabilao na pansit, 75
kahit kabilaan na po. Hindi nga namin alam paano namin tinapos. Ang sakit ka lang sa paa. Pero sila sumurrender, ako hindi ako sumurrender. Sabi ko, ako wala pa akong naramdaman. Matulog ka muna, Ate Venus. Sabi ko, patulog ako pagdating sa bahay, gagawa pa ako ng order. Kaya sabi ko, salamat. Kaya sabi, sige, ako surin mo naman yung katawan. Pero sabi ko, Lord, huwag mo lang akong bigyan ng sakit kasi talagang bagsak kami lahat pag ako ang magkasakit. Pero yun ang masalamat ko sa Panginoon. Ngayon nga, sabi ko, paano ako gagawa? Sabi ko, mag-chat na lang sana ako kay Madam Chair na pwede bang siya na lang? Kasi wala eh, nagkagabi, nagbalik ako ng Zoom, malinapot na ako ng umaga, pagkagising, punta pa kami sa ospital. Sabi ko, wala akong nagawa. Nasa ospital ako, nagbibitik ako ng cellphone, panay ang ano ko, kasi kailangan ano yun eh, yung gagawin na, ano ngayon sabi ko, katayanin ko ito, bahala na sa patnubay mo. Kaya maraming salamat at nagawa ko rin naman. Ang ating ano ngayon ay ang ating teksto ay matatagpuan sa Juan 16, 4 to 15. Siguro gawin na lang natin itong isa-isa magbasa. 1:16, 4 to 15. Subalit sinabi ko, kilala ni ang Ama, subalit sinabi ko na ito sa inyo, upang kapag dumating na ang oras na gagawin nila ang mga ito, maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Ako'y 16? Hindi ko sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, verse 6, ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Verse 7. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusubo ko siya sa inyo. Verse 8. Ibang version. At siya ipaparito niya ay ganiyang sumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa pagkatol. 9. Ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumasampalataya sa akin. 10. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y papunta sa Ama
at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat pinatulan na ang pinuno ng sanglibutang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. 13. Tuloy ko na? Hanggang saan niya? Ngunit 13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap para rangalan niya ako, sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipinahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Ano pa? So, ito ay tinatawag ang gawain ng banal na Espiritu. Ito ay ang tungkol sa mga gawain ng Espiritu. Mahalaga, tandaan natin na ang Espiritu ay dumating sa simbahan at hindi sa mundo. Kung paano ang anak ng Diyos ay kailangan magkaroon ng katawan upang magawa ang mga gawain dito sa lupa. Gayon din, ang Espiritu sa Diyos ay nangangailangan ng isang katawan dahil ang Espiritu ay kumikilos sa pamamagitan ng tao, sa katawan ng tao. Kasi ang Espiritu ay hindi natin makikita. Mararamdaman natin kung tayo ay matibay ang ating pananampalataya. Mararamdaman natin kung paano kumikilos ang Espiritu sa buhay natin. Kung paano nananahan ang Espiritu sa katawan ng tao. Hindi siya sa mundo naninira, kundi sa tao. Kaya kailangan ng Diyos ang tao para doon ikilos ang Espiritu. Upang maisakatuparan ang kanyang mga ministeryo. At ang katawan na iyon ay ang simbahan. At ang ating katawan ay kanyang kasangkapan at templo. At nais niyang gamitin tayo upang luwalhatiin si Kristo. Minsan naririnig natin ang mga tao nagdarasal na sinasabi, Panginoon, ipadala ang iyong Espiritu. Kadalasan tayo maririnig, pangunahan ng Espiritu, ipadala mo ang iyong Espiritu. Sinasabi natin, pero hindi natin siya nakikita. Pero mararamdaman natin na nasa buhay natin siya. Walang pag-alinlangan na taos-puso tayo manalangin. Ang Espiritu ay hindi siya lulutang o nagpapakita na parang multo na parang kataas, pababa. Ang Espiritu ay kumikilos sa pamamagitan ng tao. Kung siya ay nabubuhay. Kasi kung ang isang tao ay patay na, wala nang Espiritu yun.
Nang dumating ang banal na Espiritu noong panahon ng Pentecostes, binigyan niya ng kapangyarihan si Pedro na mangaral ng mga salita at kanyang ipinangaral ang nagdadala ng pananalig sa mga nakakarinig niya at sa kanya at patutunayan niya ang tama at mali sa mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, sapagkat hindi lahat ng tao ay naniniwala sa Panginoon. Hindi lahat ng tao ay naniniwala ng Espiritu. Hindi lahat ng may mga ibang relihiyon na hindi talaga sila naniniwala ng Espiritu. Walang Espiritu. Basta sa kanila na si Kristo o ang Ama o ang Anak. Kasi lahat iba-iba ang paniniwala. Maaaring isipin ng mundo na hinusgahan nito ang mga Kristiyano. Ngunit ang mga Kristiyano ay humahatol sa mundo habang nagpatotoo sila kay Yesu Kristo. Ang mga mananampalataya ay mga saksi. Ang mga banal na espiritu ay ang mga nag-uusil o abogado. Ganun pa man, ang layunin ng sakdal na ito ay hindi para hatulan, kundi upang magdala ng kaligtasan. Pagkatapos ng lahat ng tao ay maaaring magtitiis ng kanyang buhay at umalis sa kanyang masamang gawain, magbago, baguhin ang kanyang dating mga hindi magandang ginagawa. Dahil kasi ang tanging makapagliligtas lamang sa tao ay na mula sa kasalanan ay si Yesu Kristo lamang. Walang ibang makapagligtas sa atin kundi ang ating sarili at ang Panginoon. Ang pagbalik loob natin sa Kanya, ang paghingi natin ng kapatawaran na nagmula sa ating puso, ang paghingi ng kapatawaran, tayo ay mapapatawad. Hindi yung hihingi lang tayo ng kapatawaran sa pamamagitan ng hangin o sa pamamagitan ng salita. Kailangan bukal sa ating puso o sa talagang kahit tuturan ng ating puso na talagang humihingi tayo ng kapatawaran. Minsan, mararamdaman natin yan eh. Di ba minsan, kung kayo nararamdaman, ako nararamdaman ko na manalangin ka, na bigla na lang tutulog yung luha. Kaya, pag ganun kasi, ibig sabihin, ang banal na espiritu ng Panginoon ay nasa iyo. Nananahan sa buhay mo. Kaya, kasi minsan hindi muna minsan nga makipagbiruan pa ako sa Panginoon. Maya-maya, bigla kang tumulo ang luha ko na hindi ko sinasadya. Yung bang, nagtuloy-tuloy na yung panalangin na hindi mo iniisip at tapusan na lang siyang lumalabas sa bibig mo. Kaya, pag gano'n, mararamdaman mo talaga na nananahan ang espiritu sa buhay. Ito ay isang, ang paghingi natin ng kapatawaran o ang pagbabalik loob na walang pananalig at walang panalig maliban sa espiritu ng Diyos ay isang katunayan o isang pribilehiyo. Ngunit ito rin ay isang responsibilidad. Ito ay isang bagay o buhay o kamatayan. Kung paano natin kailangang umasa sa banal na espiritu. Ito ay ang ministeryo ng espiritu upang pagyamanin tayo ng mga kayamanan ng katotohanan ng Diyos. Nililiwanagan niya tayo ng katotohanan. Pinagyaman niya tayo ng mga kayamanan sa
pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isang mayamang minahan ng ginto, pilak at mahalagang bigas. Hindi natin pinag-aaralan ang mga salita ng Diyos upang makikipagtalo sa mga relihiyon, upang makipagtalo sa mga tao na iba ang paniniwala. Ang ating, ito ay ating pinag-aralan upang maunawaan natin ang katotohanan tungkol sa buhay ni Jesucristo at ang banal na Espiritu. Ang pagkaunawa natin sa espiritual na mga bagay ay pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos upang higit na makilala ang Diyos at luwalhatiin sa ating buhay. Paano natin ipadama sa ating kapwa na ang Espiritu ay nananahan sa ating buhay? Diba? O yun ang tanong po sa atin, paano natin mapapakita na ang Espiritu ay nananahan sa ating buhay? Siguro yung ating parang kaugnay na rin ito nung una nating lesson nung Wednesday. Diba? Tungkol din sa Holy Spirit. Oo. Na sabi ko pa nga noon, ako ang leader, sabi ko nga doon may kanta, diba, na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hiniram niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. So in other words, mga kapatid, yung pong binabanggit namin ni Sister Venus na Espiritu Santo ay ipinapakita sa pamamagitan ng ating pakikipagkapwa. Kasi nga hindi natin siya nakikita. So, minsan, di ba, may biruan pa nga pag nagagalit, di ba, wala ang Espiritu ng Panginoon sa akin. Di ba gano'n? Kasi nagagalit. Ibig sabihin, yung sarili mo na pag-uugali, yung sarili mo kaisipan, yun ang nangingibabaw sa halip na Espiritu ng Panginoon. So, paano yung pag pumasok ang Espiritu ng Panginoon? Of course, tao tayo, nagagalit tayo. Pero after that, madali rin po tayong magpatawad. No? Well, sabi ko nga, nung mga nakaraang pang mga pag-aaral natin, nasa atin din yun kung paano natin tatanggapin yung kamalian ng isang tao. Masakit. No? May mga tao talagang hindi agad nakaka-recover Matagal. May kakilala nga akong tao, taon ang binibilang bago niya mapatawad yung tao. Oh, ang tagal nun, ha? Naku, meron naman po mga tao na overnight, okay na siya. So, iba-iba pong yan. Kanya-kanya talagang tolerance ang tawag. Depende sa degree ng kasalanan. O yung pa yun. Yung pa ang pangalawang issue. Ano yung ginawa sa'yo na sobrang galit mo na hindi mo pa siya mapatawad? Kaya po tayo, humihingi tayo ng tulong mula sa Espiritu Santo upang lahat ng emosyon na to, lahat ng kasalanan na to, ay mawala at lukuban tayo ng banal na Espiritu. No? So, yun po. Wag lang Espiritu ng kung ano ang pumasok sa'yo, ha? May mga kung anong Espiritu dyan. No? Ang hinihingi po natin ay Espiritu na galing sa Panginoong Diyos. Na ngayon ang tanong, Sister Venus, paano mo malalaman, Ana, na ang Espiritu ay galing
at hindi sa tao? Oh, yun siguro ang magandang tanong. Teya, ha? Paano mo malalaman kung ang Espiritu ay galing sa Diyos at hindi sa tao? O kung saan pa man ng mundo yan? O kung ano mang elemento. O Teya, anong sagot? Kasi diba, simula po na tayo ay nalukuban ng kasalanan ni Adan at Eva. Kumbaga, nagkaroon na rin po tayo ng wisdom na after umakyat ni Jesus, nagkaroon na tayo ng wisdom na ibinigay niya sa atin para malaman kung ano yung katotohanan. Kasi mababasa po natin dito na ibibigay niya ang Espiritu Santo sa atin para magbigay ng katotohanan. So, kaya po, yung tinatawag nating konsensya. So, yung conscience, kung alam na natin na hindi siya tama, hindi siya nakakalugod sa Panginoon. Tsaka po yung fruit of the Holy Spirit na binabanggit ni Pastor sa Galatians chapter 7 verse 9 ata yung Pastor. So, eto, Galatians chapter chapter 5 po pala. Chapter 5, verse 22. Ayan. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Binigay na po sa atin yung specific na nagpapatunay sa atin o nagpapaalala sa atin na ito ay galing sa Panginoon. Kapag tayo ay naglingkod sa tao, ito ba ay nagbibigay o nagbubunga ng pag-ibig? May tinatawag nga po tayong radical love eh. Kung napanood niyo po yung isa sa example, yung buhay ni Cherry Pie Picache, yung pinatay yung nanay niya. Sobrang, kung napanood niyo po yung pinuntahan niya sa kulungan. Binigyan niya ng pagkain. Pero sabi niya, pinatay mo yung nanay ko, pero wala akong karapatan para manghusga sa iyo. Yung radical love na tinatawag na hindi natin iniisip o hindi natin tinitimbang kung gaano kabigat yung nagawa ng kapwa natin sa atin. Kasi doon pumapasok yung pag-ibig ng Panginoon. Pero mahirap yun eh. Kasi tao tayo. At kakailanganin natin yung patnubay ng Espiritu. Kakailanganin natin yung patnubay ng Panginoon. Minsan parang na-oversee natin o talagang nakakalimutan natin yung pag sinabi na Espiritu, ano ba, nalilito tayo? Yun lang yun eh. Binigyan na tayo ng specific. At pinakabuod nun, yung katotohanan. Sabi nga po ni Sister Venus kanina, paano mapapakita natin sa ating kapwa na nananahan sa atin ng Espiritu Santo. Mahirap din po yun kasi nasa mundo tayo. At kaliwat kanan, maraming tukso. Pag pumasok nga lang tayo dyan, minsan ayan eh, hindi ka pa nakakaupo, may kumukuha na ng gigil mo eh. Diba? May kumukuha na ng pasensya mo. Pero, parang naman tayo na ako po ang lagi kong tinuturo sa sarili ko. Pag naiinis ako sa kapwa ko, halimbawa, sinishare ko lang po pag naiinis talaga ako, iniisip ko na lang, paano pag ako yung nasa posisyon niya? Tapos kakainisan ako. So, unawain mo na lang, kaya kasi, paano pag ikaw yan? Paano mo siya uunawain? Kasi lahat po tayo, may mga downfall tayo eh. Hindi naman tayo perfecto lahat. Kailangan talaga natin ang Panginoon. Pero, binigyan tayo ng Panginoon na maging matiisin. Binigyan din tayo ng Panginoon ng kalakasan ng loob para patuloy tayong sumunod sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang tamang pamumuhay. Kasi, alam ni Pastor yung naging istorya sa akin, di ba, Pas? Tinawag ko sa kanya yun. Kasi sabi ko, minsan,
ididisit tayo ng, ang emosyon natin medyo deceitful yan at halimbawa kahit nagpagbigay lang sa'yo ng kagandahang loob, mali. Mali yung kagandahang loob na yun. Hindi siya nakakalugod sa Panginoon. Alam mo yun sa sarili mo, itutuloy mo pa ba o hindi? Hindi na. Yung kapwa mo tinuloy yun, wala tayong karapatan, husgahan niya. Siya yan, pero alam natin na ang Panginoon ay kumikilos sa bawat buhay ng tao. Kailangan po. Salamat po. So, maganda, no? Talagang ang Espiritu ng Panginoon. Yung kantangang yun yung sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. O, si Pastor, baka merong idadagdag po. Actually, mga kapatid, prone talaga tayo na pasukan ng masamang Espiritu. Kasi alam ng diablo yun na tayo ay lingkod ng Panginoon. And within the church, talagang dito siya umiikot-ikot lang. Okay? Within ourselves, within our family, among, and even as church workers, hindi, lagi kami target ng ng kaaway. Especially po tayo. Target tayo ng lagi. Paano ba niya sisirain yung takyan? Ay, ginagamit ng Panginoon niya. Paano ko ba sisirain yan? So, ang napansin ko lang po, kapag ang kaaway kasi kaya niyang mag-intrude sa buhay ng tao kapag may mga unresolved issues and concerns tayo within ourselves and within our own family. Doon siya papasok. Pag may nagkakasakit, papasok din yan. Kasi, trial Di ba, Kuya Tom? Oo. Yung kay Kuya Joey o sa inyo, Ate Ana, and even us, sabi ni Pastora, nung araw, talagang dumaan kami sa matinding challenge, di ba, te? Alam niya, Ate, yan. Sa buhay mag-asawa bilang pamilya. So, hindi nawawala yung ganong yung ganong tendency talaga na wasakin tayo ng kaaway. Ang kailangan po natin isaalang-alang, pag may mga ganyan mga challenges sa atin spiritually, kailangan din tayo, kumbaga, matuto rin tayo mag-retreat. Okay? So, sa retreat po o sa pag-atras, hindi naman ibig sabihin sumusuko ka na, kundi magre-remain ka ng lakas. And that's the time na kailangan mong manalangin talaga sa Panginoon. Na meron kang heart-to-heart talk sa Kanya. And sabihin mo lahat sa Kanya. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon lumapit tayo sa Kanya. Naghihintay lang naman siya sa atin. Gusto lang niya, baba natin sarili natin sa Kanya, aminin natin yung mga kakulangan natin, hingin natin yung Kanyang tulong. And, kumbaga, sabi ko nga sa simbahan, napaka-importante ng relational level ng ating pong pagsasama. Kasi yun naman ang meaning ng simbahan Bukod sa, o higit pa sa tinatawag nating programs and ministries ng church, nandiyan naman yan. Pero importante kung paano tayo nagsasama, paano tayo nag-uugnay sa isa't isa. So, tayo, kapag medyo nararamdaman natin na kinakalabit tayo ng kaaway, huwag na natin entertain. O kung entertain man natin, sikapin natin mapangibabawan siya. Hindi siya yung mangingibabaw sa atin. Tulad nun, sinasabi niya yung galit kasi, kapag wala talaga tayo sa Panginoon, pwede magtagal yan. Pero magkagalit man tayo, pag nasa Panginoon tayo, nawawala na siya. Dumadaan na lang. And kumbaga nakikita na lang natin na learning experience both sides. Doon sa nakagalitan mo at sa sarili mo. Kasi pwede ka rin naman magnilay-nilay. Ano bang pagkukulang mo naman? Diba? Ako ba ay nagpadala dun sa kita ng kaaway? Kasi pag nagpadala po tayo doon,
talagang nandun na yun. Ano? Yung opposite nung tinatawag natin buo ng Espiritu Santo. Yung kabaliktaran yan, yun na yun. So, importante po talaga ang ating pag-invoke sa banal na Espiritu. No? Yung tinatawag natin siya. Yan. Oh, maraming para, no? Come, Holy Spirit, I need you. Yan. Maraming forms of invocation. Pero, ang gusto kasi ng Panginoon, maging totoo tayo sa Kanya. Kasi alam ng Diyos naman kung sasabi tayo na to, totoo, hindi. So, paano po yun? Ibababa natin sarili natin sa Kanya, magkaroon tayo ng intimate time sa ating Panginoon. Ano? On a personal level, on a community level, and sa church. Ano? So yun lang po. At totoo na malaking pananggapok sa dikta ng kaaway at panalangin. So talaga napaka-powerful niyan. And even possessed, ng mga tao. Yung mga may tinatawag na devil possession. May experience po ko niyan, no, mga kapatid. I think, 3 beses na ako naka-encounter niyan. Unang-una po, doon sa Sulukan, that was 2004. Internship ko po yan. So one time, binata pa ako. Pero mag-girlfriend na kami ni Pastora. 20 years? Oo. Pinatawag ako ng miyembro. Amata. Siguro mga mga 9 ng gabi. Eh doon po sa Jeffrey, pag 9 ng gabi, talagang gabi na yun. Lalo pa sa Sulukan. Pag sinabi sulok talaga kami. Sa General Trias, sa Buena Vista. So during that time, talagang live pa yung lugar na yun. So, ang sumbong sa akin, Pastor, mukhang may na-possess dito. So, hindi na ako tumuloy kasi unang-una pagod ako. Pangalawa, nag-away kami ng Pastora. Hindi ako ready. Ang sakuho na poetic na yon, yung kaibigan kong pare, na nag-exorcist po siya. Sabi niya, Pastor, pag magkakasout ka ng masamang spirito, dapat ready ka physically and emotionally. Kasi pag nagkasout ka, baka ikaw pasukin. Ha? Yes. So dapat prepared ka. Lahat physically, mentally, emotionally, spiritually. Ready ka. So sabi ko, bukas na lang po. So, kinaumagahan, di nanalangin ako. Ang sumbong sa akin, na-possess daw siya ng duwende. And then, totoo naman. Ibang boses niya. Pangalawa, nakakapagtaka doon, kalit-lit na babae, kasi lit ni Mother Sandra, 4 na lalaki po ang mahawak sa kanya sa sobrang lakas niya. So, ano pong ginawa ko? Babae. Meron kasi itong meron ng puno ng saging. Tapos ako, meron akong gift na kapag merong entity dyan, nararamdaman, bumibigat yung ulo ko. Tapos yung pakiramdam na parang ibabagsak. Kaya nung doon sa Columbari, nung bigat ng pakiramdam ko talaga. Parang ang daming sumalubong sa akin na mga spirito. Pero parang kasi ako din po. Ang bigat talaga. Kasi magkakasunod sila ng ng urn Parang may iba at peace na, yung iba hindi pa. So may ganun po akong gift. Okay? So hindi balik tayo dun sa so nasapian ng duwende. Totoo po yan. Noon hindi ako naniniwala dyan pero may mga elementals kasi yung tinatawag.
So, ginawa ko po, may holy water ako, nirecite ko lang ng paulit-ulit yung Lord's Prayer. Tapos in Jesus' name, lumayas ka. So, naimasmasan po siya. Pagkatapos nun, humingi ng pagkain, natulog, okay na. And then, scientifically, nag-imbestiga ako. Sabi ko, meron mo ba siyang history ng kumbaga ay mentally incapacitated ba siya or meron siyang gano'n, may mentally, wala naman. Ano? Kasi pwede ko maging basis yun, baka ako, ano lang to, nagkataon lang na sumumpong yung kanyang sakit, ano? Okay, so, pangalawang beses po, nung nasa Rian ako. Birthday ko yun. 20... nung lockdown. Nung pandemic, 2021. Birthday ko, edi patulog na kami, alas 11 ng gabi, kumakatok sa akin yung kapitbahay. So, paglabas ko, dinala na nila sa harap ng church. Sa malayo pa lang, iba na ang itsura ng babae huli eh. Yun naman po, 6 na lalaki ang nakahawak sa kanya. Ang nakakapagtaka doon, yung babae yun po, nakapitbahay namin, first time na mabakasyon sa tapat namin, kilala ko. Sabi niya, Pastor, kilala kita, ikaw nasusunod dito. Tapos, ano ba yun? Alam namin, ano ka? Ikaw ang pastor dito. Tapos, marami siyang parang binabluff niya ako. Binabluff niya ako. Doon ako nagtakapat niya ako kilala. First time kami makita. Nagbakasyon na po yung babae doon. So, ganun yung ginawa ko. That time, ready naman ako. So, Lord's Prayer, tsaka nireview ko siya in Jesus' name. So, wala naman siya. Ang nakapagtaka doon, after nun, may pusa kasi kami nalaga doon eh. Yung may ahas na gusto pumasok sa church, sa pastoral. Nakita nung tambay doon, pastor may ahas kami nakita dyan na malaki. Nasalaglag ng pusa nyo, kaya siya umalis. Oo. Kasi di ba po sa mga college sila tayo? Oo. Ang mapapansin niyo po sa mga may possessed ng demonyo, talaga nag-iibang boses nila. At sobra po yung lakas nila. Doon ako medyo natakot sa second ano. Kasi talagang iba yung, ba't niya ako kilala? Doon ako nagtataka eh. Tapos binablock niya ako. So, bakit ang nangyari? So, siyempre, kailangan natin pakita niyo sa kanya na di tayo takot. Pero deep inside, medyo takot na rin ako kasi kakaiba to. Tsaka alam niyo, nung kinausap ko na kinabukasan yung babae, napakalit ng boses niya para maging magboses sa lalaki siya nung gabi yun. Eh, totoo po yan, nalilisip yung mata. So yun, sinabuyan ko rin ng asin niya. Oo, asin po talaga. Tsaka holy water. Asin talaga yung rock salt. Biblical yan eh. So yun po yung aking experience. Yung mga extra, mga supernatural experience ko so far. And yun nga po, sabi ko kanina, pag meron kayong problema, pwede ka rin pasukan ng away. Kasi mahina tayo eh. And na-experience ko rin yan. Kasi nung nahimasmasan ako, iba nung mga nakakita sa akin, iba na yung tsura ko eh. So, ang susi po mga kapatid talaga, unang-una, i-resolve agad ang mga conflicts.
Pangalawa, huwag ka mag-iiwan ng galit sa puso mo. Kasi mauukultil yun eh. Makikita ng diablo yun na ang paraan to para matrigger ka. So, as much as possible, i-let go na po natin yan. No? At the same time, yun nga po, kilalanin natin na tayo po ay makasalanan at kailangan natin ng Diyos. Kasi minsan nagiging mayabang na ang tao. Hindi ko na kailangan ng Diyos eh. Kasi nasa akin na lahat. Di ba? Nasa kanya na yung property sa mundong ito, yaman, katalinagan. Dapat kilalanin po natin ang Panginoon. And lastly, yung prayer life po natin. Yun ang shield talaga natin, mga kapatid. Totoo yan. Yan ang ating panangga sa mga spirito ng kaaway. Yan po. Salamat po, Pastor. Para kung nanood ng pelikula, nai-imagine ko lahat ng sinasabi ni Pastor. Oo, marami pong salamat. Oo. Talagang totoo po yan, ano? Kaya yung Espiritu Santo na topic natin noong Wednesday at ngayon pa rin ay topic ni Sister Venus. Yan po ay nagpapaalala sa atin yung kapangyarihan ng Espiritu. Okay? Kaya ang salita, Espiritu Santo. Kasi kaya ang salita din natin may kapangyarihan eh. Yes, Nanay Sandra. Ano po, no? Yung sinasabi mo, madapa ka sana. Wag. Kasi nagka-curse ka nun, di ba? Yung sobrang galit mo, natatawa sa Venus. Kasi minsan, sa sobrang galit mo, nakakapagsalita ka talaga ng hindi maganda sa kapwa. O kaya, nakakapag-isip ka ng hindi maganda sa kapwa. Sana ganito, ganyan, ganyan. Which is, Panginoon, tulungan mo po kami talaga na maano yan, ma-stop. Ma-stop, huwag mong entertainin. In fact, yung mga negativity, huwag yung i-entertain. Yung mga negativity, stay away from people who are negative. Because it only entertains negativity. Ang dami na ho natin problema sa buhay, mga kapatid. Huwag na natin dagdagan. Okay? Iba ang tingnan mo si Kuya Tomas, pag gumingiti, hindi mo maiisipin na may sakit siya. Kasi, light lang eh. Paano pag nakita ko si Kuya Tomas na nanghihina na, di lalo ka rin manghihina. So, ipakita natin, kaya natin to. Kaya natin to. Yung mga sakit na yan, yung mga hirap na yan. Kaya sabi nga ni Lord ngayon pa lang dito sa lupa, pinaparanas ko na yan sa inyo para mapagtagumpayan ninyo yan. Kakayanin niyo lahat yan. Pagtapos ng laban, sa Panginoon na tayo. Okay? Salamat po. May dadagdag pa? Elder Flory. Sige, kayo po. Last na. Opo, sige, kayo na. Okay. Dali lang. Hindi, yun nga po sabi ni Pastor na huwag kayo mag-iiwan ng yung galit, yung mga puot, yung mga hinanakit, PGH. Puot, galit, hinanakit. PGH. Puot, galit, hinanakit. Kasi nga po, di ba, ang isang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig. Di ba, ang sabi naman sa pag-ibig, love does not keep the record of wrongs. Yun talaga dapat gawin natin eh. Kasi mabigat din ho sa puso yung tayo nag-iiwan ng masamang pakiramdam sa ating kapwa. Oo talaga. Minsan marami ho naman talagang tao nakakasakit sa atin eh. Pero ibigay natin sa Panginoon. Kasi isa nga ho yan, papasok ang sitanin. Kung ikaw ay mahilig ng mga hindi magandang kalooban at mga galit sa iyong kapwa. Kaya, yun nga po, isang yun. Kasi, alam ng Panginoon talaga ang ating puso at tayo ay hindi makakapaglalang sa Kanya. Kaya, yan isang magandang, po yan, ugali ng natin mga Kristiyano.
huwag po tayo nang hinanakit sa ating kapwa. Nung tinawag may maganda itong inaalap noon at Kung wala si Pastor yun, matatamaan talaga siya ng babatuhin ko talaga siya sa sobrang galit ko. Ang aga-aga nang aasa. Kaya akala mo yung napakataas na niya magsalita. Talagang bully na kasi yun. Tapos ilang beses na niya ako pinaiyak. Pero yung palagi kong pinapanalangin sa Panginoon na tanggalin niya yung galit at puot sa puso ko. Yung bang mawawala. Pero hindi ko nalalaman, unti-unti na palang nawawala. Pag talagang sincere ka sa panalangin mo, unti-unti na kasi aawain mo ako mamaya ibukin na kita. Yung ganon. Kaya minsan nga, pag sasabihin ni Pastor, Ate Dinos, Pastor naman nagpakatotoo lang ako. Yung ba't mo sabi ko, ayun na kasi ako, ang hirap na makipagplastikan. Sabi ko, naman Pastor, magsisimba ako. Nandiyan sa harapan ko yung kagalit ko sabi ko, hindi ako makakonsentrate. Sa totoo lang, hindi ka makakonsentrate. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako magsimba. Hindi ako magsisimba, pero sa bahay, nananalangin ako na sana sa sunod na linggo, makapagsimba na ako, mawawala na yung galit ko sa isang tao. Kaya, may mga time talaga, dati nga, si Pastor Bob, 5 linggo, hindi ako nagsimba, pinuntahan pa akong Latte Gloria at ni Ate Sophie. Nagtago ako, ayaw ko magsimba. Kasi ayaw ko magsimba, kasi nasa harapan ko palagi yung kagalit ko. Tapos yung pagkakamayan, mapatian, makipagkamayan, galit ka nga. Ba't gano'n? Talagang gano'n. Kaya, lagi kong pinapanalangin sa Panginoon yun na mawawala. Yung alisin niya. Sa totoo lang, hindi ko na malayan na natanggal na pala. Kasi, totoo ngayon sabi, pag may problema ka, huwag mo ikwento kung kanina sa pastor. Kahit sinasabi nila, ang mga pastor marites daw. Bahala kayo gano'n na sinabi ko sa'yo. Mga marites, ano ba ito? Mga marites, sabi, ako ang mga CWA, marites at ang mga UCL, pati daw mga pastor. Kasi lahat naman daw. Kasi, siyempre, alam lahat ng pastor Ang mga membro, magkasabi na sa kanila. Kaya nasa pastor na lang, kung ikwento niya sa mga member. Yung gano'n. Kaya, sabi ko, paano ko sasabihin sa pastor? Pagkukwento din niya sa mga member. Yung gano'n. Pero doon ako natuto, yung panahon ni Pastor Amelia at panahon ni Pastor Badna. Kung may problema ka, ilapit mo sa yung panalangin. Yun, dahil sinabihan pa ako, umiyak ka din, umiyak. Iiyak mo lahat yung sama ng loob, iiyak mo lahat. Hindi ako talagang, grabe yung tutungan ko dito. Talagang, nilabas ko na lahat yung sama ng loob ko. Talagang kasi dapat may pupuntahan ako Tinawagan ako ni Pastor Rob. Ate Dinos, gusto ba kita kausapin niya, yun na. Bigla akong bumaba sa jeep, pabalik. Hindi na ako tumuloy. Doon na kinausap niya ako, bakit hindi na ako nagpapakita sa simbahan. Kasi gano'n na, yung galit ka sa isang tao. Ang hirap mong ipagplastikan. Kaya nga tapos si Madam Madami na. Kasi minsan dapat talaga mamili ka ng isang tao na pagsabihan mo ng mga problema. Kasi imbes na makatulong sa'yo, mapapasamain. Kaya talagang piliin mo. Kaya tinanong ko, kaya minsan napapagalitan na ako ni Ate Lloyda pag ganyan na huwag mong gawin yan. Talagang yan pero kung talagang sincere ka sa Panginoon, at yung sincere yung pananampalataya mo. Pero ang yung pagpasok ko sa LFP, yun ang dandan yung mga pagsubok. Andiyan yung mga pagsubok na dadaanin mo. Kaya hanggang ngayon, pero lumaban pa rin ako. Kaya nga natatawa ko, pinasahan ako ni Ate Grace kagabi ng Pinasahan niya ako, tumatawa na lang ako. Tumama naman, pero sa totoo lang, habang dumadanas ka ng matinding pagsubok at sabayan mo ng pananampalataya, doon ka titibay. Kasi susubukan ka talaga ng Panginoon. Alam ka na yung gusto mo nang bumitaw, pero huwag mong tanungin ang Panginoon. Bakit ako? Bakit ganito? Huwag kang magtanong sa Panginoon. Kasi hindi naman siya hindi siya may gawa. Tayo pa rin. Ayan lamang. Salamat po. Thank you very much. Sa napakagandang sharing natin. At marami pang iba, no?
Siguro, pag tayo ay nagkaroon ng retreat, Pastor, talagang aabutin tayo ng magdamagan sa kakashare ng ating mga experiences, ano? Pero, nakakatuwa kasi yung maturity, no? Yung ating Christian maturity ay lumalago po tayo. So, yung mga ganyang bagay, palagpasin na natin yan. At, yung ating self-control din. Kasi mahina tayo eh. Okay. So, ngayon po ay dadako na tayo sa ating prayer. May mga prayer items ba? Ano na? Okay lang. Siguro ganito na lang po. Yung ating una, ipanalangin natin yung ating VCS, no? Yung ating successful na graduation. At matapos namin lahat ng mga teachers ang aming lesson hanggang Friday. 2 araw na lang. And then, Sunday is yung ating graduation. But, merong gawain din, Pastor, yung binabanggit po ninyo kanina na parade, motorcade. MLJ 15th anniversary. MLJ 15th anniversary na maging maayos din po ang anniversary. Sa Saturday yan, Pastor, no? 8:00 ng umaga, mag-uumpisa na yung parada. Yes, Kaya. Okay. Prayer request na po yung safe travel ng family ko pabalik ng Manila. So, Saan galing? sa Mindanao po. So, bila sila from Mindanao sa Saturday. At salamat po sa Panginoon. Hindi ko alam kung bakit ako yung nilapitan ng isang miyembro natin. Hindi ko na po siya papangalanan, pero sabihin ko na lang din po kay Pastor. Itong miyembro natin na to, matagal na natin siyang kasama. At meron po silang family conflict, mag-asawa. So, kanina, habang magkausap kami rin, sabi ko, sige po, ipag-pray na lang po natin. Sabi niya, nilipili niya yung anak niya sa akin na kausap-kausapin kasi hindi naman natin alam kung ano ang nagay. So, yun po yung sabi ko nga po kausapin mo na lang po si Pastor para mas mapayuhan ka. Kasi hindi wala akong alam sa buhay asawa. Sabi ko, wala akong alam sa buhay asawa. Pero, ewan ko din po kung bakit. Siguro yung kagaanan na loob na naramdaman niya kung bakit. Kasi nakita ko lang naman yung may push siya. Sabi ko, ano nangyari dito? Yung ano din, lagi kong kausap. Parang nagsasabi din sa akin kasi yung anak. So sabi ko, kinamusta ko siya nila. Sabi ko, laban ka lang po. At wala po tayong magagawa kundi panalangin. Kumakapit na lang ako para buo yung pamilya. Actually, nalulungkot nga ako kasi yun ngayon, nagkwento. At kaya pa daw, kaya niya pa. Sabi ko, gusto niyo po ba isama ka namin sa, kasi may prayer meeting mamaya. Sabi niya, sige please, yes please. Hindi ko na lang po papangalan. Sabi ko, yun lang po, yung, bagamat may mga miyembro mo naman tayo, may kanya-kanya tayong binibigay. Siguro itong taon ito talagang nagsabi na rin. Panalangin po natin sila kasi, lalo na po yung mga pamilya dito, mag-asawa. Kasi mahirap po talaga Sabi ko nga wala akong alam-alam sa buhay asawa. Ano ipapayo ko dito? Pero sige po, makikinig na lang ako. Yan po, sama natin. Tsaka yung anniversary, yes. Pag-pray natin. At actually po, ipanalangin niyo din po ako. Ako po, lubos po kung humihingi ng panalangin sa inyo dahil ako ang susunod kay Elder Grace. Mahirap po yung ginagawa namin sa totoo lang. Pero sa tulong po ng Panginoon, talagang, andyan po yung napagdaanan namin ni Elder Grace, ang pandemic. Talagang sinubok kung paano online worship. Kasi hindi lang naman kung ano posisyon mo, doon ka lang mag-focus Talagang iikot ka. Kaya, sabi ko nga, Lord, tulungan mo ko na magkaroon yung, ma-stay yung pusong may paglilingkod. At sana yung
maitulong pa yung wisdom na i-install mo sa akin sa ating iglesia. Kasi iba pa rin po yung wisdom ng matanda eh. Kasi katulad ng sila Tita Grace, alam na nila hindi po ko lihitin mo yung CCP. Wala po kong alam kung ano. Kaya until now po, parang 3 months ko na atang binabasa yung CBL, pati manual of operation natin. Kasi gusto ko po yung maging aligned po tayo. Kaya hindi lang po ako, ipanalangin po natin ang buong magiging next na set of officers. Kasi mabuti po sa isang iglesia na ang lahat ng officer ay magkakasundo at ang officer kasundo ang pastor. Pag yan po ang isa sa ang council officer, hindi yan nagkakaayos-ayos, hindi po magiging maganda ang takbo. At hindi po magiging maganda ang connection sa ating pastor. Higit sa lahat, ano pa yung maibibigay natin connection sa miyembro. So, ipanalangin niyo po kami. Yan lang po. Good morning, Thea. Smooth lang naman tayo. Andiyan naman si Elder Lloyda. Kung kailangan mo ng medyo mature na desisyon, may vice chairperson ka. Andiyan ang mga elders. At higit sa lahat, andito si pastor to guide you. No? The whole council actually. So, salamat sa Diyos dahil kahit pa paano financially, tayo ay medyo struggling. Nalalapit na yung anniversary natin. May mga members pa rin. Salamat pa rin sa Panginoon dahil magiging 81 years old na tayo, mga kapatid, ha? 81 years old na tayo. At salamat din dahil binibigyan na ng kaliwanagan ang ating titulo, which is very thankful tayo sa Diyos dahil matagal na po natin pinapanalangin yan. Yes, oo. Thank you, Thea, for that. Okay, so siguro ang gagawin natin, mga kapatid, ay babanggitin natin ang mga prayer concerns. And of course, tayo ay papangunahan ng ating pastor sa panghuling at pangwakas na panalangin. Thea, pakiano mo na lang yung mga items na alam mo na kung ano yung mga ipapanalangin natin. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa natapos na aming pag-aaral. Salamat po sa pagpapaalala ng aming responsibilidad bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, at pagpapaalala po sa amin ng kahalagahan ng inyo pong ibinigay na Espiritu Santo sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na sana magamit namin ito sa ikakalwalhati mo at gawin namin ito biglang patnubay sa pang-araw-araw namin na pamumuhay. Panginoon, amin pong itinataas sa inyo ang mga prayer items, Panginoon. Una na po dito, ang patuloy na kagalingan po ng aming kapatid na Tomas at Sister Ana. Lalo din po higit sa lahat ang aming kapatid na si Elder Joey. Lord, we are continuously praying for your healing hands, Panginoon. At hindi lamang po healing hands sa pisikal na pangangatawan. Panginoon, alam namin ikaw ang magpapagaling sa aming mga emosyonal na nararamdaman. Kung nag-i-struggle din po kami sa mental, Panginoon, ikaw po ang magbibigay ng assurance. Ikaw ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng kapayapaan. Lord, we are praying for each of the family sa aming iglesia. Bagamat hindi po namin nalalaman kung ano ang nangyayari sa kanilang mga tahanan, Lord, may you continuously bind them. Bind us, our family, Lord God, with your love. Nawa, Panginoon, ang magsilbing lubid ay ang iyong pagmamahal para patuloy kaming pamilya ay makapaglingkod po sa inyo. Kung meron po sa aming mga kapatid, mga mag-asawa, mga kapatid na hindi nagkakaunawaan,
problema ng anak sa magulang, magulang sa anak. Lord, please, your healing mercy be upon us. At nawa, Panginoon, patuloy naming maramdaman na maibigay ang kalakasan, pag-asa, at habag mo sa aming pamilya para ma-share po din namin ito sa aming mga kapatid sa pananampalataya maging sa iglesia, sa aming komunidad. Lord, we are praying for our church. Panginoon, ang aming gawain na Vacation Church School. Lord, tulad nga po ng tema nito, Panginoon, na sinag, nawa maging sinag itong mga aming itinuturo sa mga kabataan, mga bata, at maging reflection din po ito sa aming mga teacher, maging sa iglesia, Panginoon. Maraming salamat po sa mga patuloy na mga individual na tumutulong para matugunan ang pangangailangan ng aming iglesia, ang aming mga gawain. Biyayaan po sila ng siksikli grid, Panginoon. Lord, pinagdadasal namin ang pagsasaayos ng aming titulo ng lupa na inyo pong ipinahiram sa amin sa pamamagitan ni Elder Alice Acosta. Lord, alam namin patuloy niyo pong binibigay ang mga tao na tutulong sa amin sa pag-aayos nito. Salamat po sa buhay ng aming Elder Alice. Patuloy niyo po siyang biyayaan at palakasin ang kanyang pangangatawan, maging ang kanyang buting asawa na si Elder Donya Acosta at ang kanyang sambahayan. Lord, we are praying for the upcoming anniversary. Sa pag-aayos nito, ang anniversary chair na si Kapatid Jazz na nasa Zamboanga ngayon kasama ang kanyang pamilya. Lord, be the center of their fellowship, God. At nawa, Panginoon, ituro niyo po sa amin kung ano ang nararapat para sa paghahanda ng aming anniversary. Gayon din, Panginoon, ang mga naka-assign na guest speaker, Lord, grant them wisdom para maihayag ang inyong salita. Lord, we are praying for our other activities, ang prayer meeting, Bible study. Nawa, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi namin kasama ay makasama na po namin. Lord, ang pagbisita sa Pasay City Yutong, Lord, we all know that your justice will always prevail. Patuloy mo po, Panginoon, panghawakan ang mga kabataan na nasa Yutong. Gayun din, Panginoon, we are praying for the MLJ anniversary na gaganapin sa Saturday. Kalakasan sa lahat ng mga komite na nag-aayos nito. Ang aming mga representative na pupunta doon sa gawain sa Pampanga at mga individual na aming mga kapatiran na makikilahok. Lord, grant them the protection, cover the transportation with your holy blood, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang disgrasya. Lord, gayon din ang aming butihing pastor, Pastor Henry, Lord, may you continue to bless him and his family. Kalakasan sa aming pastor, Panginoon. Patuloy mo po siyang gamitin sa aming lokal na iglesia, sa aming komunidad, maging sa lokal na conference, sa jurisdiction hanggang sa national. Lord, sa pangkalawakang pandaigdig, aming itinataas sa iyo ang mga nahalal na lokal na mamamahala sa bawat lungsod, ang mga nahalal na senador. Lord, nawa, hindi nila abusuhin ang kapangyarihang na ibigay sa kanila at magkaroon din po sila ng pusong mapaglingkod. Tulad po ng paghalal ng bagong council set officer dito sa iglesia. Lord, patuloy niyo po kaming samahan at ikaw ang mag-connect sa bawat isa sa amin para po patuloy namin matugunan ang mga kailangan po i-address dito sa iglesia.
Gayon din ang mga mayor na na-assign sa mga lungsod. Nawa ang kaayusan ng lungsod, Panginoon, ang kanilang mithiin, at kung may hindi man kung magandang mithiin, Panginoon, ikaw po ang magtama nito. At nawa, Panginoon, ang bawat isa maging sa komunidad, ikaw po ang maitaas, pangalan mo po maitaas. Lord, may mga prayer items kami hindi man mabanggit. Ang mga kasama namin dito, Panginoon, may mga kanya-kanyang itinatago sa kanilang mga puso, kabigatan, pag-aalala. Panginoon, alam namin na hindi ito gawa ng Espiritu Santo. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ng katiyakan ng banal na Espiritu Santo. Ang pag-ibig, kaligayahan o kagalakan, kapayapaan, katapatan, Panginoon, sa iyo. Ikaw ang patuloy na magbuklod sa amin upang, Panginoon, maging isang tapat at lingkod kami na Kristiyano at maipakita namin sa kapwa ang regalo mo ng pagliligtas at ang buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, at ang lahat ng aming dalangin ay itinataas sa iyo na may buong pagkababaan, Panginoon, ng aming kalooban. Sinusurrender po namin lahat sa iyo ng buong puso, ng aming buong buhay. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoon na manliligtas. Ikaw ang Panginoon na nagtubos sa amin, sa aming mga kasalanan. At para po sa pamukas na aming panalangin at benediksyon, amin pong ibinibigay ito sa aming mutiling pastor. O aming Diyos, hindi po narinig ang aming mga pagsamo at mga panalangin at po kapagbaba po kami lumalapit sa inyo sa mga oras na ito. At hinihiling pa rin namin, Panginoon, ng patnubay ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay bilang pamilya, bilang magkakapatid at bilang isang iglesia. Panginoon, tinataas ko po sa inyong pangalan ang inyong mga anak at lingkod na nakakaranas ng karamdamang pisikal sa oras nito sa aming kapatid na Joey, kapatid na Tom, at kapatid na Ana. Panginoon, ibuhin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at kanilang gamihin at tanggapin ang kalakasan at kagalingan na nagmumula lamang sa inyo. Ganun din sa aming kapatid na Thea. Patuloy din yung tanggapin, Panginoon, ang kalakasan at kagalingan na nagmumula lamang sa inyo. Sa bawat isang narito, Panginoon, na may kanya-kanyang mga dalahin sa buhay. Mga alalahanin, patuloy namin pinagkakatiwala, O Diyos, sa inyong lahat. Patuloy namin binibigyan ng daan ang inyong makapangyarihang pagkilos sa aming mga buhay. At patutuhanan namin, Panginoon, na kailanman kayo ay hindi nagkulang at hindi magkukulang. Itinataas din namin sa inyong pangalan, Panginoon, ang nalalapit na anibersaryo ng iglesia nito. Na inyong itinatag na kinikilala namin, Panginoon, na kayong ulo at pangunahin sa iglesia nito. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pasamandalang paghiwalay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nagkaroon ng kalakasan ng pagpapanibago upang harapin kinabukasan ng may pag-asa at ng may pananampalataya. Ito po ang aming pagsama panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumati nawa ang kapayapaan, ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, magmula ngayon at magpasawalan ng God. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.